Good morning guys. And ngayon hindi ganun kalamig. It's 4 degrees lang and maaraw. So ang pupuntahan natin ngayon is yung Bukchon Village. Not sure kung nasabi ko siya ng tama. Yun. So magpapaload muna ako ng T-card ko and then pupunta na tayo ng Bukchon Village. Guys, dadaanan uli natin tong mirror kung saan natin tinitingnan ang ating outfit o OOTD check na wala namang nagre-request. O diba? Ang ganda, meron silang mirror dito. Eto guys, mag-load na tayo. So piliin natin English. Load na natin tong T-Money and then reloading transit card. Then ilagay daw dito. Yan, ilagay na natin siya sa loob. Loadan natin ng 10,000. Tapos lagay daw yung bills dito. Yan. 10,000. Huwag nyo kagad tatanggalin kasi niloloadan pa niya. Oh, di ba? Narinig niyo yung sabi? Okay, issue receipt tayo para magbayad sila ng tax. Lol. Okay. Tapos nakunin na rin natin yung ating card. Di ba? Napaka-convenient dito. Load ka lang. Tayo. Sasakay tayo papuntang Chungmuro. Andito na tayo sa Anguk Station and mag-exit tayo sa exit number 2. Okay, doon yung exit number 2 and maglalakad lang tayo ng 10 minutes papunta ng Bukchon Hanok Village. Okay, let's go. Ang lapit lang dito sa accommodation natin. Parang less than 20 minutes andito na ako sa Anguk. So napaka-convenient talaga nung The Cube Hotel. Parang malapit siya sa mga touristy area. Guys, dito sa train station, no, may nakalagay parang history ng syempre ng Korea, 'di ba? Ng South Korea. So, parang onting facts or trivia before kayo magpunta ng Bukchon. Nakalabas na tayo ng train station exit 2. Ang sabi ni neighbor map ay dire-diretso lang daw tong street na to na lakarin. Pero pakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda tong Anguk. Ayan, may bundok doon, tapos ito kalsada, and ayan, may mga buildings. Ayan. Hinihingal ako. Hindi ko alam kung dahil hindi ako nakainom ng tubig kasi juice lang ininom ko kanina nung breakfast dun sa hotel Tapos mahangin ngayon so kaya siguro mabilis ma-dry yung lalamunan ko. Ayun. So, lalakarin na natin to for 10 minutes hanggang makarating tayo kay Bukchon. Humahangin. Iba talaga yung lamig, no? Kahit 4 degrees, parang feeling ko negative 3 Ayun. Tapos, ano to? Ganda, Aray ko. Ano yan? Bukchonro. Okay, so siguro to, government office. Okay. Diretso tayo sa paglalakad at nakakita pa tayo ng army. Totoong army. Ay hindi, baka lang to, nag-OJT rin din. Sila? Nag-ROTC. Nakita nyo ba? Humahangin yung buhok ko. Diba? Pero hindi pa naman naninigas yung tenga ko So mamaya ako na ilalagay siguro yung earma pag hindi na kinaya. Guys, dito sa Seoul, pag yung may mga malapit sa tourist attractions, may mga
tourist information ng mga nagsasalita ng English. So, pwede niyong tanungin. So, tinanong ko siya kung dito yung kung saan yung way papuntang Bukchon Village. Sabi niya, ito daw, itong buong to ay Bukchon. This is Bukchon Village. Ngayon, kung gusto niyo makita yung parang mga traditional houses nila, so ito daw, walk lang 3 minutes and then kabilaan daw. And then, nakakita kasi ako na may mga naka-costume. Siguro sundan ko na lang yun. For sure, dun din sila papunta. Guys, nag-arrive na tayo. Tatawid na lang tayo. Ayun. Hindi naman kayo maliligaw kasi makita nyo yung mga tao eh. Maraming nagpupunta doon. Oh, walang traffic light. So, tawid-tawid lang siguro. Bahala na kung ma-jaywalking. Ayan. So, dito nga. Andito na tayo sa Bukchon Hanok Village. Diba? The traditional houses ng Korea. Yan. Feeling ko pagpunta ko sa aking second leg ng trip, maitim na ako. Kasi dito malamig, tas maaraw. Ganito yung nakakaitim eh, di ba? Oh, guys, ito na ang ganda natin. Di ba? Traditional Korean houses. So, libot-libot lang tayo dito. Kasi wala namang entrance eh. Di ba? Walang entrance. Free lang siya. Ikot-ikot ka lang. Hanap na lang tayo ng magandang spot for photo op. Tingnan natin dito. Dito ako magandang view. Maganda na yung view, guys. Yan. Kaso against the light eh. Oh, ito sana maganda yung bahay eh. Sige, hanap pa tayo. Makakahanap tayo dito. Guys, dito maganda magpa-picture. Ayan na, nagkakabanggaan na yung mga tao-tao dahil sa pagpapapicture. Sige, try natin magpicture pa taas yung view. Hiking din pala to, guys. Cardio. Sabagay, ano oras na? 1 o'clock na eh. Pero ang lamig-lamig. Tapos, ito malapit na tayo sa dulo. Ayun ang ganda ng bahay. Diba? Teka lang, pipicturean ko to. Ayan, malapit na tayo sa peak, guys. Eto na. Andito na tayo sa summit. Lol. Teka lang. Guys, andito tayo ngayon sa isang, hindi naman to platform, pero bakanting lote. So, ayan, maganda yung view niya from here. Guys, dito tayo sa Bukchon Best Observatory daw. So, check natin kung talagang maganda yung view from here. Okay, wait here please. So, viewing pala siya. So, may bayad siyang 6,000 per person. Tapos ito yung view mo. Actually, makikita mo rin naman siya kahit hindi ka nandito eh. Basta, ano-ano ka lang. Hanap-hanap ka lang ng magandang lugar na mataas. Okay. Ito guys, overlooking from Bukchon Village. Ito maganda rin naman yung mga bahay. Wala masyadong mga tao. Sige. Mag-ano nga tayo? Mag-picture nga tayo dito. Kahit wala tayong tagakuha ng photo. O diba, ang ganda niya sa background. Diba? Okay, ito paparte na sila. Matarik din dito sa Bukchon. Kaya dahan-dahan lang. Buti nga walang snow dahil kung hindi feeling ko madulas to. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na overlooking. O diba? Ang ganda. Tapos ito yung overlooking from Bukchon Village. Ayan. Diba? Parang sarap tumira dito. Marami ka lang pera. Parang wala akong masyadong nakikita na mga coffee shop dito. Tsaka may mga kainan banda dun sa baba. Pero dito sa taas parang wala eh. Parang masaya sana munang magstay dito ng kahit mga 1 oras, 'di ba? Chill ka lang with this view para nakaka-relax kahit pa paano.
Guys, ang yayaman siguro ng nakatira dito. Tingnan niyo yung audio. Nakaparada lang sa paligid, sa tabi ng bahay. Kasi wala silang ma-parkingan na eh. No? Pero yun. Buti hindi nagrereklamo yung mga yung mga residente dito kasi syempre ibang turista may or they are used to it. Guys, nakapag pa-picture na ako dito and lumalamig na uli, so naninigas na yung kamay ko eh. So babalik na lang muna ako siguro, bababa na lang ako, then kung merong mga coffee shop siguro dun or pwedeng makainan kahit light snacks, kakain na lang muna tayo. Okay. Ito guys, dito ang gaganda ng bahay. Siguro ito na yung mga talaga mga mayayaman dito. Medyo modern na pero yung bubong nila pang ano pa rin. Yung parang traditional na Korean roof. Guys, so ito yung mga ito na talaga yung nakikita natin sa mga parang Instagram. Ito maganda yung mga bahay tsaka maganda mag-photo op. Ayan, o di ba? Picturesque talaga siya. Pero para mga walang nakatira dito sa paligid. Diba? Ang ganda. Pag ganito, yung view. Diba? Guys, pabalik na tayo ng Angok Station. So, kung plan nyo rin magpunta dito sa Bukchon, Hanok Village, so sa Angok Station kayo bababa. And then exit 2, dire-diretso lang. Mga 7 minutes siguro nasa kaliwa yung Bukchon, Hanok Village. Ang sarap talaga maglakad-lakad pag malamig, no? Hindi mo nararamdaman yung pagod. Tapos, ganito pa yung view mo, di ba? Lalo kang gaganahang maglakad-lakad lang. Yun nga lang, sobrang lamig eh. Nilalamig yung mukha ko. Pati yata yung sipon ko, imbis na tumulo, nag-freeze na siya sa loob ng ilong ko. Ayun, sige. Eto, malapit na ako sa Angok train station. Guys, so dito, malapit sa may station, may nagtitinda ng mga ganito. Sliced rice cake, Korean sausage, ganyan tempura, roasted pork dumpling. So, try nating umorder. And kain tayo ng onte. Since breakfast natin kanina, nag-breakfast tayo ng I think mga 9 o'clock and then bread lang yon, ham. Yun lang, bread at ham at saka yung juice. Ito guys, umorder na tayo ng sliced rice cake in hot sauce and Korean sausage. Ayun, ginagawa na ni auntie yung order natin. Ayan guys, thank you. Guys, ito na siya, tatry na natin. Lasang parang jelly na tinuguan yung lasa lang. Ito naman ay sliced rice cake in hot sauce. Chewy and manghang. Oh my god. Guys, umorder din ako ng odeng. Parang ito yung fish or rice cake para pampainit ng katawan. Sarap. Tapos na tayong kumain ng rice cake and odeng. Nainitan na yung katawan natin. Masarap yung odeng, yung soup ng odeng. Ang ngayon, babalik na talaga tayo ng Myeongdong. Guys, andito na tayo sa Myeongdong Station. So, pabalik na tayo ng accommodation and medyo may liwanag pa. Siguro papahinga lang tayo ng onte, mag-charge and then punta tayo siguro tayo yung
Cheongdong, yung parang kanal, man-made kanal na ginawa nila na nasa gitna ng highway. So puntahan natin yan. Ang ganda ng Seoul Tower from here, oh. Yan. Oh, di ba? Pang sunset. Ayan guys, nakapagpahinga na tayo ng onte and pupunta na tayo sa Cheonggyecheon Stream. Ito yung man-made park na may parang kanal sa gitna dito sa city ng Seoul. So, guys, andito na ako ngayon sa Gwanghwamun Station and then palabas na ako. Tingnan nyo, ang ganda. Ito. Ayan. Ito na yung Cheonggyecheon Stream Park. Ito yata yung ano ba to? City Hall. City Hall nila? Hindi ko sure. Pero ito ang ganda, oh. Ayan. Tapos, yan, may pailaw ang mga animal characters. So kung pupunta pala kayo dito, dalawa yung pwede nyong pagbabaan. Isa yung sa Gwanghwamun Station, Exit 5, or punta kayo ng City Hall. Doon kayo bababa sa City Hall. Ang laki ng park, guys, oh. Tapos maraming pailaw, ng mga Christmas decors, and ano pa? Ay, may mga coffee shops naman dito, eh. Woo! Nilalamig ako. Oh guys, so may statue. Nakita ko to sa internet, eh, pero nakalimutan ko na kung sino to. Basta yan, andito lang siya sa Cheonggyeon. So guys, so ang lawak dito. Sigurado to, ito yung pinaka main central business district nila. Eto guys, patawid na tayo papunta nung stream. So, nagtanong ako kanina sa police. Kasi hindi ko siya mahanap sa sobrang laki. Ang laki ng building dito, oh guys, oh. Yan, tsaka dito. Daming buildings. Tapos kawawa naman yung mga puno, wala na silang mga dahon. Tutubo uli yan sa spring siguro. Okay, sige. Tawid na tayo at huwag tayo magpasagasa sa Lexus. Eto. O, diba? Okay, so may big Christmas tree dito. Oh, ang ganda. Merry Christmas from Seoul, Korea. Oh guys, ito na yung start. Ano yan? Start or end ng stream. So, lalakad na lang tayo hanggang dun. Sige. Meron naman tayong dalang salon pass, eh. So, kung sumakit man ang ating mga binte, isasalon pass na lang natin yan ng bonggang-bongga mamaya. Okay. Guys, etong Cheonggyecheon Stream Park is nasa 10 kilometers pala siya, so mahaba. Kung lalakarin natin siya from point A to point B, baka hindi na tayo magising bukas. Pero sige, try natin lakarin hanggang kung saan yung kaya ng ating mga binte. Okay, ang ganda, oh. Ang gagawin natin guys, dito tayo maglalakad sa taas pag ano na direksyon. Tapos yung pabalik, dito na tayo lalakad sa baba. Para at least pareho natin silang makita or ma-experience. Di ba? Guys, so ano to? Parang station din. Kasi ito, meron nakalagay. Number 3, Gwanghwamun. Ayan, Gwanghwamun. Ayan. Baka bawat ganito may station para hindi may palatandaan kung saan. Guys, ang ganda ng building, oh. Ayaw patalo. Tapos color pink sa taas. Baka ano to,
place nila Blackpink. Lol, corny. Grabe. Nakakaawa talaga yung Pilipinas. Behind na behind. Isko, kailan kaya tayo makakahabol? Ano na, Pinas? Habol naman. Eto guys, oh, may mga character sa baba. Animal sata to, ito merong whale. Yung sumunod, hindi ko alam. Tapos yung sumunod, rabbit ata. Tapos may elephant. Tapos kung ano-ano pa. Sige, pagdating natin dito sa dulo nito, Station 5. Nakikita ko yung number 5 to. Bababa na tayo. Tapos lalakad naman tayo pabalik. And then, nakakita kasi ako ng KFC So, kain na lang muna siguro ako doon. Tsaka para makapag-CR din. Kasi ihina ako Okay. May dalawang magkatabing coffee shop. Holly's at tsaka The Coffee Bean. Tapos, dito rin guys, sa mga street, ayun na parang merong mga club or bar. Doon. So, may ilaw. Tapos, andito lang yung Chongyong Chon Stream Park. O, di ba? Pag nag-coffee ka dito, ito yung view mo. Ito na guys, bababa na tayo. Sana lang hindi tayo madapa. And maglalakad na tayo dito sa Stream Park. Okay. Let's go. Ayan So dito na tayo mag-umpisa. Ito si Rhino. Tapos meron doon si Tiger. Ang ganda guys, tinaman yung mga bato-bato. Tapos may yung mga snow sa ibabaw. Buti hindi nag-freeze tong tubig. Tapos ito, may snow din. Siguro madulas to. Hindi naman. Baka nilagyan nila ng asin. So ayan. Mahaba ba to hanggang doon? Pero ini-stop na natin hanggang Station 7 lang tayo. Dahil baka masaraduhan tayo ng train at saka mamamasyal pa uli tayo bukas So, kailangan nating i-conserve ang energy. Eto, hindi ko alam kung ano to, mga flowers and butterflies. Sabi, don't be late. So, ganon. Para sa mga Pilipino, don't be late. Filipino time, ganon. Char. Guys, may nakalagay Taiwan, Heart of Asia. So parang pinoportrait nila yung Taiwan dito. Tusan ko nga to sa mga Taiwanese friends ko. Ayun guys. Hindi ko alam kung sino to. Kamukha ni Ate Lani. Tapos, wow! Unicorn! Favorite nyo yan, unicorn? Anong sabi ng unicorn? Tapos may, elephant. So, yun. Galing na tayo dito. Ay, nakakuha na natin to ng picture from the top kanina. Ngayon, akit na tayo dito and hanapin natin si KFC. Guys, andito na tayo sa KFC. So, mag-finger licking good muna tayo. Kain tayo ng chicken. May toilet kaya sila? Meron. Sige. Kain muna tayo dito. Guys, naka-order na tayo. So, ito yung binayaran natin, 10,300. Card lang yung ina-accept dito. Parang karamihan dito, card na lang or Apple Pay or kung ano mang mga pay e-wallet. So, credit card yon, tinatanggap din siya. So, in-order ko yung Zinger meal para busog-lusog tayo. Sana lang hindi siya ganun kaanghang. Guys, ito na yung order natin. So, Zinger meal. So, meron siyang Zinger fries and chicken. Tapos, coleslaw na may kutsara na hindi ko alam kung paano gamitin. Guys, paano ba ito gamitin? Itinutupi ba ito? So, ayan para maging kutsara ng coleslaw. Or ano ba? Sige, bahala na nga, dudut-dutin ko na lang tong coleslaw kahit kamayin ko na lang siya. Guys, meron pala sa Google kung paano. Pero hindi ko na ginaya, basta tinupi-tupi ko na lang siya. Mahalaga, mas cook niya tong coleslaw.
natin. Ayan. Diba? Kasi naman yun, ba't ba pa napakomplikado yung mga bagay-bagay? Ito na, Zinger. Check natin, sana hindi ganun kaanghang. Hindi naman. Sarap. Tingnan naman natin itong fries. Parang walang asin. Masarap pa rin ng fries ng Japan at saka ng Taiwan. Ito yung chicken fillet, tignan na natin. Kasi wala silang gravy dito, ketchup lang. Harap, hindi maanghang. Masarap sana kung may kanin eh. Tapos na tayong kumain dito sa KFC and busog na busog ako. Zinger chicken at saka fries, tapos soft drinks pa. Good luck, diba? Pero at least, happy tayo sa kinain natin. Ngayon, balik na ulit tayo sa accommodation natin. Since tomorrow, plan nating magpunta ng Nami Island. Niyaya tayo ng bago nating friend na nakilala sa accommodation, si Ayu from Indonesia. So, tomorrow daw punta kami ng Nami Island. So, balik na tayo sa accommodation para makapagpahinga na. Guys, so may nag-air sa, ewan ko ng TV station to or news report. Akala ko naman merong K-pop. Diba? So sana ilagay nila dito yung ano, di ba? Ilagay nila dito yung camera. Ayan guys, tatawid na tayo. Taran! Tapos yung parang palace doon, nakikita ko merong light show. Medyo malapit-lapit lang naman, so pakapuntahan ko na. Andito na eh, sayang. Diba? Okay, tatawid pa ulit tayo ng isa pa dito. Guys, kaya pala maraming mga parang character, etong mga to, lantern pala. It's Seoul Lantern Festival. Diba? Tapos eto yung isa pa, sino ba to? Hindi kilala, i-Google Translate na lang natin. Wow, taray oh. Tiger versus Dragon oh. Wow, my God. Tapos ano pa, ito, mga tigers. Tsaka, ano yun? Ano tong green? Ay, bakit parang kakaiba? Ayan no guys, so ano yan? Halaman ba yan? Parang may balls. Oh, ay ang galing oh, nag-iba-iba siya ng kulay. Oh, di ba? Soul Light ang nakalagay, tapos naka-Korean characters na. Hindi ko na siya mabasa. Galing. Tapos ito yata yung palace na pinuntahan namin nung isang araw, kasama ko si Ate Mary at saka si Ayong eh. Oh, color blue na siya. Amazing. Ano to? May mga monitor oh, sasayaw. Kita nyo ba? Parang hindi, ba't gano'n? Yan. Oh, di ba? Eksena lang tayo dito sa gitna. Ayun guys, lapit tayo doon.
nandito uli ako dun sa kinainan ko ng Christmas Eve. So magte-take out lang ako ng rice, cake, and sausage skewer. Para yun ang aking midnight snack.